Naisip mo na ba kung bakit ang iyong espiritual na buhay ay nakakaramdam ng hindi gumagalaw kahit na ginagawa mo ang lahat ng tama? Pumunta ka sa simbahan, kinakanta mo ang mga kanta, nakikinig ka sa mga sermon, ngunit malalim, may isang bagay na hindi maupo. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang inaakala mong pananampalataya ay maaaring maging panlilinlang? Oo, ang panlilinlang na may suot na suwit at nagdadala ng isang Biblia. Hindi ito teorya ng pagsasabuatan, ito ay isang katotohanan sa Biblia. At ang pinakakakilabot na bahagi, hindi ito nangyayari sa labas ng simbahan, nangyayari ito sa loob nito, sa ngayon. Sa mga pulpito, sa mga yugto ng pagsamba, sa mga turo na tunog na espiritual ngunit ganap na natanggal mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 24 na marami ang malinlang, hindi iilan, marami. At ang karamihan sa kanila ay hindi rin ito napagtanto. Iyon ang dahilan kung bakit ang video na ito ay hindi lamang isa pang mensahe, ito ay isang espiritual na tawag sa paggising. Dahil may isang dahilan, isa lamang, kung bakit ang karamihan sa mga Kristiyano ay maliligaw sa mga huling araw. At kung hindi mo alam kung ano ito, baka mahulog ka na. Ang kaaway ay hindi kasama ng mga sungay. Dumating siya kasama si Karisma. Hindi siya nagsasalita ng mga kasinungalingan. Napansin mo iyon. Nagsasalita siya ng mga baluktot na katotohanan, halo-halong may sapat na ilaw upang mapababa mo ang iyong bantay. At milyon-milyon ang yumakap sa isang bersyon ni Jesus na hindi makatipid, nag-iingat lamang. Sa video na ito, ilalantad ko ang pinaka-epektibong diskarte ng kaaway at ipakita sa iyo kung paano ang mga Kristiyano ay tahimik na hinila mula sa totoong pananampalataya sa pamamagitan ng emosyonal na Kristyanismo, maling-maling tiwala, maling doktrina at isang pandaigdigang kilusan na naghahanda sa mundo upang tanggihan ang totoong ebanghelyo. Ngunit higit pa rito, lalakad ako sa iyo kung paano tumayo ng matatag, kung paano bumalik sa hindi matitinag na katotohanan ng Biblia, at kung paano linangin ang isang relasyon kay Hesukristo na totoo. Walang panlilinlang na maaaring mapunit ka na kaya manatili sa akin hanggang sa huli. Ang maririnig mo ay maaaring harapin ka, iling ka, kahit na masaktan ka, ngunit kung seryosoin mo ito, mai-save nito ang iyong kaluluwa. Bago tayo magsimula, sabihin sa akin sa mga komento, naramdaman mo ba ang isang bagay tungkol sa modernong Kristyanismo ay hindi nararamdaman, di ba? Maging matapat. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya, sa autoridad ng Biblia, at sa pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan, si Hesukristo, tulad ng video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso. Dahil ngayon hindi lamang tayo nakakakita ng panlilinlang, binabawi natin ang katotohanan na nagpapalaya sa atin. Mayroong isang tahimik na bagyo sa loob ng simbahan at ang karamihan sa mga naniniwala ay hindi alam na sila ay nasa gitna nito. Ang kaaway, tuso at mapanlinlang ay hindi kumakatok sa pintuan na may mga sungay at apoy, hindi. Nakaupo na siya sa mesa, nakasuot ng suit ng ilaw, pagsipi ng banal na kasulatan at pagbulong ng kalahating katotohanan sa taimtim na puso. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lamang mahalaga ang mensaheng ito, kagyat ito. Maraming mga Kristiyano ngayon ang naligaw hindi sa mundo, ngunit mula sa loob ng kanilang sariling mga kongregasyon. Sinusundan nila ang mga pinuno ng charismatic, paglipat ng mga sesyon ng pagsamba at mga naka-istilong turo na kumikislap sa ibabaw ngunit malalim na disconnect mula sa katotohanan ng Biblia. Ang panlilinlang ay napakabanayad na nararamdaman ng tama. At iyon mismo kung paano ito nais ng kaaway. Dahil hindi niya inaatake ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggi nito, sinisira niya ito mula sa loob. Ang pananampalataya ng walang pag-unawa ay nagiging sandata laban sa iyong sarili. Ang nakakatakot ay kung gaano karaming mga naniniwala ang ipinagpalit ang matatag na pundasyon ng salita ng Diyos para sa mga emosyonal na karanasan. Naghahanap sila ng isang Diyos na nagbibigay ng kasiyahan sa halip na magbabago. Gusto nila ng mga pagpapala, hindi pagwawasto, aliw, hindi paniniwala, at sa puwang na iyon, kung saan ang katotohanan ay hindi kasiya, siya at maiiwasan ang pagsisisi, umunlad ang kaaway.
Do mga taga-Korinto 11:14 ay nagpapaalala sa amin na si Satanas mismo ay masquerades bilang isang anghel ng ilaw. Nangangahulugan, ito na ang pinakamalaking banta sa iyong kaluluwa ay hindi palaging kadiliman. Ito ay isang peking ilaw na humahantong sa iyo. At narito ang twist, marami ang nag-iisip na sila ay nakatayo sa pananampalataya kapag sa katotohanan, nakasandal sila sa mga personalidad, platform at filosofiya na hindi banal ngunit walang bisa kay Hesukristo. Nagtitiwala sila sa mga sermon sa ibabaw ng banal na kasulatan, mga vibes sa mga taludtod, at mga pinuno sa buhay na Diyos. Nakakasakit ng puso na makita ang mga batang mananampalataya sa apoy para sa Diyos, na ipakita sa espiritual na hamog dahil hindi sila tinuruan na maiangkin ang kanilang pananampalataya sa Biblia. At ang mga matatandang Kristiyano na dapat maging mga haligi ng karunungan ay madalas na sumasalamin sa mga doktrina na hindi nila nasuri dahil lamang sa nararamdaman ito ng tama o lahat ay nagsabi, ngunit ang mga damdamin ay hindi katotohanan. Ang katotohanan ay hindi napapailalim sa mga uso. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 19:4 na marami ang darating sa kanyang pangalan at linlangin ang marami. Hindi iilan, marami. At ang pinakapangit na bahagi, ang mga panlilinlang na ito ay hindi lalabas sa mga demonyong damit. Nangangaral sila, kumakanta sila, ngumiti sila. Sinabi nila, si Jesus ay Panginoon. Gayunpaman ang kanilang mensahe ay itinanggi ang kapangyarihan ng krus. Ang kanilang bersyon ng pananampalataya ay sanitized, hinubaran ng sakripisyo at ligtas para sa isang mundo na napupuot sa tunay na Jesus. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa opsyonal ang pag-unawa. Kung ang iyong pag-unawa sa Diyos ay higit na hinuhubog ng mga reels ng Instagram kaysa sa salita, nasa panganib ka na. Kung ang iyong puso ay kumikislap sa isang malakas na pagsasalita, ngunit hindi manginig sa mga banal na kasulatan, may mali. Ang diskarte ng kaaway ay hindi nagbago mula pa noong Eden. Pinipigilan niya ang mga salita ng Diyos na sapat lamang upang magasik ng pag-aalinlangan, sapat na lamang upang maging mapapaniwala. Hindi nahulog si Eva dahil kinasusuklaman niya ang Diyos. Nahulog siya dahil ang ahas ay gumawa ng kasinungalingan na parang katotohanan. At kaya ngayon, ang mga Kristiyano na hindi nakakaalam ng Biblia ay naglalakad sa isang bitag na may bukas na bisig. Ang pananampalataya na walang kaalaman ay isang bomba ng oras ng pag-ticking. At ang nag-iisang antidote ay mas malalim sa salita at sa tunay na pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit huwag magpanik, may pag-asa. Kung nakikinig ka nito, nangangahulugan ito na ang iyong espiritu ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi tama. Iyon ang banal na espiritu na naghuhugas sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman sinadya upang mag-navigate sa mga oras na ito na nakapiring. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan nating panindigan, ang kanyang espiritu, kanyang salita, kanyang anak. Ang tanong ay gagamitin ba natin ito? Habang sumusulong tayo, pupunta tayo ng eksakto kung paano nagpapatakbo ang kaaway sa mga banayad at sopistikadong paraan na ito, at kung paano ang iyong pananampalataya ay maaaring maiangkla ng labis sa katotohanan ni Hesukristo na walang panlilinlang na maaaring hilahin ka. Dahil kung hindi natin maintindihan ang diskarte, hindi natin mapigilan ang pag-atake, at iyon mismo ang aming galugarin sa susunod na bahagi ng paglalakbay na ito. Ang panlilinlang ay hindi laging sumisigaw. Bumubulong ito. Hindi ka nito pinatumba ng may lakas. Dahan-dahang hinahawakan nito ang iyong pag-iisip hanggang sa hindi mo masabi ang katotohanan mula sa pagkakamali. Iyon mismo kung paano nagpapatakbo ang kaaway sa mga huling araw na ito. Hindi sa lakas ng loob, ngunit may mapang-akit na kagandahan. At narito ang twist, hindi siya pupunta pagkatapos ng mga ateista o nag-aalinlangan. Hindi. Ang kanyang target ay ang nakatuon na mananampalataya, ang nagdarasal, ang naglilingkod, ang tunay na nais na lumakad sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat kung maaari niyang i-twist ang kanilang pag-unawa sa Biblia, kung maiiwasan niya ang kanilang imahe ni Hesukristo, maaari niyang mamuno sa buong henerasyon. Ang kanyang diskarte ay banayad, maling paggamit ng mga taludtod, emosyonal na mga karanasan at mga pinuno na likas na matalino
ngunit hindi nakabase sa Diyos. Maging totoo tayo, narinig nating lahat ang mga sermon na naramdaman ng mabuti, ngunit walang lalim. Ang mga mensahe na gumawa sa amin ay sumigaw ng Amen, ngunit hindi kami hinamon na magsisi. Iyon ang pain, gawin itong tunog Biblia, iwiwisik ang ilang katotohanan at maiwasan ang anumang hinihiling sa isang nabagong buhay. At sa sandaling nakatakda ang kawit, ang panlilinlang ay humuhukay ng mas malalim. Ginawa ito ni Satanas sa hardin kasama si Eva. Sinabi ba talaga ng Diyos? Genesis 3:1. Sinubukan pa niya ito kasama si Jesus sa ilang. Sinipi ang banal na kasulatan sa konteksto. Mateo 4:6. Kaya huwag isipin na hindi ito mangyayari ngayon. Ang playbook ng kaaway ay hindi nagbago. Ang tanging bagay na naiiba ay kung paano ang pinakintab na hitsura ng panlilinlang na nakarap sa mga ilaw, musika at inspirational one-liners na lumampas sa puso at aliwin ang kaluluwa. At ang panganib ay lumalaki kapag tumigil tayo sa pagsubok sa ating naririnig. Maraming mga naniniwala, ang hindi na nagsusuri ng mga turo, hinihigop nila sila. Nagtitiwala sila sa karisma sa nilalaman, pagnanasa sa katumpakan. Sinasabi ng isang dinamikong tagapagsalita, nais ng Diyos na pagpalain ka at sumigaw kami ng kasunduan. Ngunit kailan namin huling narinig, kunin ang iyong krus at sundin mo ako. Lucas 9:23. Ang bahaging iyon ay maiiwan dahil hindi ito tanyag, hindi ito ibebenta. Ngunit ang tunay na pananampalataya kay Hesukristo ay hindi palaging komportable, magastos ito. At kung hindi tayo maingat, ipagpalit natin ang ebanghelyo ng kaharian para sa isang ebanghelyo ng kaginhawaan. Alam ito ng kaaway. Hindi kanya kailangan na talikuran ang iyong pananampalataya ng diretsyo. Kailangan lang niya na paniwalaan ang isang bersyon nito na walang kapangyarihan, katotohanan at pagsunod sa Diyos. Ang panlilinlang na ito ay nagtatagumpay kung saan ang mga tao ay tumitigil sa pag-aaral ng Biblia para sa kanilang sarili. Pinapakain nito ang tamad na pananampalataya. Ang uri na nakasalalay sa paghahayag ng ibang tao sa halip na personal na relasyon sa Diyos. Ang uri na nagtitiwala sa mga salita ng isang pastor kaysa sa salita ng Diyos. At dahan-dahan, ang linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay lumabo. Ang mga tao ay nagsisimulang maniwala sa mga bagay na hindi sa banal na kasulatan o mas masahol pa, ang paglalagay ng banal na kasulatan upang magkasya sa kanilang mga hinahangad. Hindi iyon pananampalataya, iyon ang idolatriya. At binalaan tayo ni Jesus tungkol dito ng malinaw. Sa Mateo 7:15, sinabi niya, mag-ingat sa mga maling propeta na lumapit sa iyo sa damit ng tupa, ngunit sa loob ay sila ay mga malalakas na lobo. At hulaan kung ano. Hindi kinikilala ng mga tupa ang mga lobo, maliban kung sila ay sinanay upang makita ang pagkakaiba. Kaya paano natin maiiwasan ang pagbagsak sa bitag na ito? Sa pamamagitan ng pag-angkon sa ating sarili sa salita, sa pamamagitan ng paghanap ng unawa sa banal na espiritu araw-araw, at sa pamamagitan ng paligid ng ating sarili sa mga mananampalataya na hindi tayo mag-flatter, ngunit patalasi-an tayo. Ang panlilinlang ay maaaring banayad, ngunit ang pagtatanggol ay malinaw. Alamin ang katotohanan ng maayos na ang pekeng nagiging malinaw. Sa susunod na bahagi ng aming paglalakbay, mas malalim tayo sa nakakasakit na katotohanan ng kung ano ang mangyayari kapag inilalagay ng mga tao ang kanilang tiwala sa mga tao sa halip na Diyos, at kung paano kahit na ang pinakatapat ay maaaring matisod kung ang kanilang pananampalataya ay hindi nakaugat kay Hesukristo lamang. Ito ay isa sa mga mapanganib na paglilipat na nangyayari sa simbahan ngayon, at madalas itong hindi napapansin hanggang sa huli na. Sinimula ng mga tao na ilagay ang kanilang pananampalataya hindi sa Diyos, kundi sa mga tao, sa mga pinuno, sa mga personalidad. Sinusundan nila ang isang manggangaral kaysa sa pagsunod nila kay Jesus. Naniniwala sila sa isang tatak ng simbahan kaysa sa salita ng Diyos. At narito ang bagay, ang mga pinuno na ito ay maaaring hindi kahit na masama. Maaari silang maging taos, puso, madamdamin, kahit na likas na matalino. Ngunit ang problema ay lumitaw kapag sinimulan natin ang paggamot sa kanila tulad ng panghuli autoridad.
sa halip na kilalanin na ang Diyos lamang ang may hawak na lugar na iyon. Kapag ang pundasyon ng pananampalataya ng isang tao ay itinayo sa isang tao, kahit na ang taong iyon ay nagsusuot ng kwelyo o may hawak na mikropono, ang pananampalataya ay mahina laban sa pagbagsak. Bakit? Dahil nabigo ang mga tao. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman. Hindi ito isang bagong problema. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa kung saan ang mga tao ay tumingin sa mga tao sa halip na sa Diyos. At sa bawat oras, natapos ito sa kalamidad. Pag-isipan ng Israel na hinihingi ang isang hari sa 1 Samuel 8. Nais ng Diyos na maging kanilang hari, ngunit sinabi nila, bigyan tayo ng isang tao na nakikita natin, isang taong maaari nating sundin ang ating mga mata. At binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Samuel. Kung inilalagay mo ang iyong tiwala sa isang tao, kukunin niya mula sa iyo ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong mga anak na babae, ang iyong mga bukid. Ngunit hindi sila nakinig. Gusto nila ng isang nakikitang pinuno, hindi isang espiritual, at ang parehong pagnanais ay nabubuhay sa ngayon. Ang mga tao ay nagnanais ng isang boses na malakas, malinaw iyon, na nagpapasaya sa kanila. Ngunit sa paggawa nito maraming nagpapabaya sa tahimik, matatag na tinig ng banal na espiritu, at ang hindi matitinag na katotohanan ng Biblia. Si Jesus mismo ay nahanap ito. Sa Mateo 10:9 sinabi niya, marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing, ako ang Mesiyas at malilinlang ang marami, paunawa. Hindi niya sinabi na sasama sila sa mga pitchforks o tanggihan ang kanyang pangalan. Hindi, gagamitin nila ang kanyang pangalan. Tunog sila ng banal, nagdadala sila ng mga Biblia, ngunit ang kanilang mensahe ay nakaliligaw. Bakit? Dahil hindi nito ituturo ang mga tao sa Diyos, ituturo ito sa kanilang sarili. At yon ang puso ng panlilinlang. Ang pokus ay subtly na lumilipat mula kay Kristo hanggang sa charismatic, mula sa banal na kasulatan hanggang sa paningin, mula sa pananalig hanggang aliw. At dahan-dahan, ang simbahan ay nagiging isang lugar kung saan ang mga tao ay naaaliw sa halip na kagamitan, inspirasyon sa halip na mabago. Ang pananampalataya ay nagiging mababaw na binuo sa palakpakan sa halip na katotohanan. Nakakasakit ng puso talaga. Maraming mga naniniwala ang hindi nakakaintindi na ang kanilang kaugnayan sa Diyos ay na-filter sa ibang tao. Hindi nila binubuksan ang kanilang mga Biblia, hinihintay nila ang linggo. Hindi sila nagdarasal, naghihintay sila para sa isang makahulang salita. Hindi nila hinahanap ang tinig ng Diyos, hinahabol nila ang pangitain ng ibang tao. At iyon ang dahilan kung bakit kapag ang mga pinuno na iyon ay nahuhulog o nabigo o nawawala, ang kanilang pananampalataya ay gumuho din dahil hindi ito nakaugat kay Jesus, hiniram ito sa ibang tao. Ngunit sinabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pakikinig ng isang sermon o isang kanta o isang motivational na pagsasalita, ngunit ang salita. Iyon ay kung saan ipinanganak at napapanatili ang totoong pananampalataya. Ngayon, hindi ito sasabihin na hindi natin igagalang ang ating mga pastor o matuto mula sa iba. Talagang ginagamit ng Diyos ang mga tao. Ngunit sa sandaling magsimula tayo depende sa kanila sa halip na depende sa Diyos, napunta na tayo sa mapanganib na lugar. Sa susunod na bahagi masusing tingnan natin kung paano ang maling-maling tiwala na ito ay birthed isang natubig na Kristyanismo ang isa, nasisingilin sa emosyon ngunit walang laman ang espiritual, at matutuklasan natin kung ano ang tunay na ibig sabihin ni Jesus nang tinawag niya ang kanyang mga tagasunod na huwag aliwin, ngunit sa krus. Mayroong isang bersyon ng Kristyanismo na ipinangangaral ngayon na mukhang walang katulad ng itinuro ni Jesus. Ito ay magaan, pinakintab at sikat ito. Ngunit narito ang mahirap na katotohanan. Walang kapangyarihan din ito. Ang natubig na pananampalataya na ito ay lumaktaw sa matigas na bagay. Lumaktaw ito sa pagsisisi. Lumaktaw ito ng pagsunod. Nilaktawan nito ang krus. Ipinangako nito ang kagalakan ng walang pagsuko, pabor ng walang sakripisyo at ang langit ng walang kabanalan. At gayunpaman hindi mabilang na mga Kristiyano ang bumabagsak para dito. Bakit? Dahil masarap ang pakiramdam, mas madaling sumigaw tungkol sa mga pagpapala kaysa suriin ang iyong puso. Mas madaling kumanta tungkol sa kalayaan kaysa ipako sa krus ang iyong laman.
Ito ang Kristyanismo liti na nakakaapekto sa mga simbahan sa lahat ng dako. Emosyonal, dramatiko, ngunit guwang sa espiritual. At ang panganib, iniisip ng mga tao na save sila kapag natutulog na sila. Ito ay hindi lamang isang modernong kalakaran. Ito ay isang hula na natutupad. Sa The First Timoteo 4:3-4, binalaan ni Pablo na ang oras ay darating kapag ang mga tao ay hindi magtiis ng maayos na doktrina, ngunit pagkatapos ng kanilang sariling pagnanasa ay sila ay magbabad sa kanilang sarili ng mga guro na may pangangati na mga tainga. Ang oras na iyon ay ngayon. Marami ang hindi gusto ng katotohanan, gusto nila ang therapy. Hindi nila nais ang pagbabagong anyo, nais nilang kumpirmahin, kaya umangkop ang mga simbahan. Ang mga mensahe ay nagiging motivational, ang pagsamba ay nagiging pagganap, at ang ebanghelyo ay nagiging isang produkto na ipinagbibili sa masa. Ngunit ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi kailanman sinadya upang maging isang tatak. Ito ay sinadya upang maging isang paraan ng pamumuhay. Ang isa ay minarkahan ng pagsuko, pagsunod, at malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. At maging matapat. Ang tunay na ebanghelyo ay nakakasakit. Sinasabi nito sa iyo na mamatay sa iyong sarili. Tinatawag ka nitong dalhin ang iyong krus araw. Lucas 9:23. Hindi nito ipinangako ang lahat ay pupunta sa iyo. Sa katunayan, ginagarantiyahan nito ang pag-uusig, paghihirap, at pakikibaka. Ngunit nangangako din ito ng isang bagay na mas malaki. Buhay na walang hanggan, kapayapaan na higit sa pag-unawa, at isang pag-ibig na hindi kailanman nabigo. Ang problema ay, maraming mga simbahan ngayon ang nagbebenta ng kaginhawaan, hindi tipan. Sinasabi nila sa iyo na darating tulad mo, at totoo iyon. Ngunit nakalimutan nilang sabihin huwag manatili tulad mo. Mahal na mahal ka ni Jesus upang iwan ka nang hindi nagbabago. Ang tunay na pananampalataya ay nagtulak sa iyo na lumago, magsisi, magsumite. Hindi iyon legalismo, pagbabagong anyo nito. Ang panganib ng magaan na Kristyanismo na ito ay inoculate ang mga tao laban sa totoong bagay. Nagbibigay ito sa kanila ng sapat na Jesus upang makaramdam ng espiritual, ngunit hindi sapat upang maligtas. At pagdating ng mga pagsubok, nahuhulog sila dahil hindi sila tinuruan kung paano tumayo. Sinabihan sila ng pananampalataya na gawing mas madali ang buhay, hindi mas banal. At sa gayon ang kanilang bahay ay itinayo sa buhangin. Kapag tumama ang mga bagyo, gumuho ang kanilang emosyon at bumagsak ang kanilang mga paniniwala. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming mga Kristiyano ang lumayo sa simbahan kapag ang buhay ay nahihirapan. Hindi nila alam ang tunay na Jesus na magsisimula. Alam nila ang bersyon ng Instagram, ang bersyon ng komperensya, ang highlight reel. Ngunit hindi ang naglalakad ng maalikabok na mga kalsada, umiyak sa Jerusalem, at sumabog sa isang krus. Ngunit narito ang mabuting balita, tumatawag pa rin si Jesus. Naghihintay pa rin. Nag-aalok pa rin ng buhay na tubig sa mga pagod sa walang laman na relihiyon. Kung ang iyong puso ay hindi mapakali, kung ang iyong pananampalataya ay nakakaramdam ng pekeng hindi pa huli, maaari kang makipagkalakalan sa palabas para sa isang bagay na tunay. Maaari kang lumalim. Maaari kang bumalik sa pagiging simple ng ebanghelyo, mabagsik, maniwala, sundin. Walang mga ilaw, walang mga kamera, walang palakpakan. Ikaw lang at ang Diyos. At sa susunod na bahagi ng paglalakbay na ito, makikita namin ang isang bagay na maaring mapanatili kang saligan sa mga mapanganib na oras na ito, ang Biblia. Dahil kung hindi natin alam ang katotohanan, mahuhulog tayo sa kasinungalingan sa bawat oras. May isang sandata na kinakatakutan ng kaaway kaysa sa anupaman. Hindi ito ang iyong pagdalo sa simbahan, hindi ito kung gaano ka malakas na kumanta, at hindi ito kahit gaano ka emosyonal na manalangin. Ito ang iyong Biblia. Dahil sa sandaling binubuksan ng isang mananampalataya ang salita na may kagutuman at pagpapakumbaba, ang kaaway ay nawala ng lupa. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang espiritual na buhay. Inilarawan ito bilang isang tabak sa Efeso 6:17.
Sapat na matalim upang maputol ang bawat kasinungalingan, bawat maling doktrina, bawat banayad na panlilinlang. Ngunit narito ang trahedya. Maraming mga Kristiyano ang tinatrato ito tulad ng isang dekorasyon sa halip na isang pagtatanggol. Pag-aari nila ito, ngunit hindi nila ito buksan. At kapag hindi mo alam kung ano talaga ang sinabi ng Diyos, mahina ka sa anumang bagay na espiritual. Iyon mismo kung paano nalinaw ni Satanas si Eva sa hardin. Sa pamamagitan ng twist kung ano ang sinabi ng Diyos. Hindi niya malinaw na itinanggi ang Diyos, inalis niya siya. At nakalulungkot, iyon pa rin ang kanyang taktika ngayon. Hindi kanya kailangang kumbinsihin na sambahin siya. Kailangan lang niya sa iyo upang maling i-interpret ang banal na kasulatan. Kung maaari siyang magtanim ng pag-aalinlangan tungkol sa sinasabi ng Biblia, o mas masahol pa, kumbinsihin ka na hindi na ito mahalaga, nanalo na siya sa kalahati ng labanan. Tingnan kung paano niya nilapitan si Jesus sa ilang sa Mateo 4. Sinipi niya ang banal na kasulatan, sa konteksto, upang subukang bitag ang anak ng Diyos. Ngunit si Jesus ay hindi nagtaltalan ng emosyonal, tumugon siya sa katotohanan. Ito ay nakasulat 3 beses. Iyon ang modelo. Iyon ang aming pagtatanggol. Iyon ay kung paano tayo lumaban. Gayunpaman maraming mga naniniwala ang hindi kagamitan dahil hindi pa sila tinuruan kung paano pag-aralan ang salita para sa kanilang sarili. Umaasa sila sa mga debosyon, sermon snippet, o mga post sa social media upang mapanatili ang kanilang espiritual na buhay. Ngunit ang mga bagay na iyon ay tulad ng merienda. Hindi nila mapapalitan ang kapistahan ng banal na kasulatan. Ang tunay na pag-unawa ay darating lamang kapag isausaw mo ang iyong sarili sa Biblia. Kapag hindi mo lang ito nabasa, ngunit magnilay, nilay ito, mabuhay ito, huminga ito. Sinabi ng awit 119:105, ang iyong salita ay isang lampara sa aking mga paa at isang ilaw sa aking landas. Sa madaling salita, kapag ang mundo ay madilim at nakalilito, ang salita ng Diyos ay nagiging tanging bagay na makakatulong sa iyo na lumakad ng diretsyo. Kung wala ito, madapait ka, kahit na may mabuting hangarin. At maging malinaw, ang kamangmangan ng Biblia ay hindi lamang isang personal na kahinaan. Ito ay isang banta sa espiritu. Ang isang mananampalataya na hindi alam ang salita ay isang mananampalataya na madaling manipulahin. Iyon ay kung paano ang mga maling guro ay tumaas sa kapangyarihan. Sinasamantala nila ang kakulangan ng kaalaman ng mga tao. Sinipi nila ang sapat na banal na kasulatan upang tunog lehitimo, ngunit i-twist ito upang maglingkod sa kanilang agenda. At nang walang pag-unawa, ang mga tao ay sumusunod ng walang taros. Tinatanggap nila ang bawat pagtuturo na gumalaw sa kanilang damdamin, hindi tumitigil upang tanungin, ito ba ang sinabi ng Diyos? Iyon ang dahilan kung bakit pinupuri ng mga gawa 7-11 ang mga Bereans. Hindi lamang nila kinuha si Paul sa kanyang salita. Sinuri nila ang mga banal na kasulatan araw-araw upang makita kung totoo ang sinabi niya. Isipin mo na, ito ay kahit na si Paul. Iyon ang espiritual na kapanahunan. Kaya narito ang paanyaya, umibig muli sa Biblia. Hindi bilang isang checklist, hindi bilang isang relihiyosong tungkulin, ngunit bilang iyong lifeline. Hayaan itong hamunin ka. Hayaan itong aliwin ka. Hayaan mong iwasto ka. Sapagkat ang isang puso lamang ang puspos sa salita ng Diyos ay makikilala kung kailan ang isang bagay ay naka-off, kapag ang pagtuturo ay lumubog, kapag ang espiritu sa likuran nito ay nakakaramdam ng kakaiba, kapag ang mensahe ay tumataas sa tao kay Hesukristo. At habang sumusulong tayo, haharapin natin ang ilan sa mga pinakamapang-akit na kasinungalingan na pumapasok sa simbahan ngayon ay nagpapalawak ng mga doktrina at isang tumataas na isang mundo na relihiyon na nangangako ng pagkakaisa, ngunit tinanggihan ng Panginoon ni Jesus. Kakailanganin mo ang salita bilang iyong kumpas para sa susunod na darating. May bagyo sa abot tanaw at ang karamihan sa mga Kristiyano ay walang ideya na nagsimula na. Hindi ito digmaang pampolitika o isang pagsalakay sa militar. Ito ay isang espiritual na pang-aakit, isang pandaigdigang paglilipat na naglalagay ng pundasyon para sa pinakadakilang panlilinlang na nakita ng mundo. Sa gitna nito,
ang mga maling doktrina na nakabalot sa wika ng ibig at pagkakaisa. Hindi ito tungkol sa bukas na paghihimagsik, ito ay tungkol sa banayad na kompromiso. Ang uri na nangangako ng kapayapaan habang tahimik na tinanggal si Hesukristo sa trono, nalaman ng kaaway na hindi niya kailangang tanggihan ng diretso ang ebanghelyo. Kailangan lang niya itong reshape, isang mas malambot, mas ligtas na bersyon, isa na nangangako ng pagpapala ng walang kabanalan, kaligtasan ng walang pagsisisi, at ang Diyos na walang Biblia. Ang ebanghelyo na pinahiran ng asukal ay nasa lahat ng dako. Pinupuno nito ang mga estadium, nagbebenta ng mga libro, at nag-viral online. Sinasabi nito ang mga bagay tulad ng nais lamang ng Diyos na maging masaya ka o sundin ang iyong puso at magtiwala sa proseso. Ngunit ang hindi nito sinasabi ay maging banal sapagkat ako ay banal, 1 Pedro 1:16. Hindi ito pinag-uusapan tungkol sa kasalanan, sakripisyo o pagsuko. Nag-aalok ito ng isang Jesus na umaangkop sa iyong buhay sa halip na hilingin ang iyong buhay. At ang trahedya ay milyon-milyon ang bumibili dito. Bakit? Dahil maganda ang tunog. Dahil sa pakiramdam ng pagbibigay kapangyarihan. Dahil tinanggal nito ang pagkakasala ng krus. Ngunit ang Galatia 1:8 ay nagbibigay sa amin ng isang mabulok na babala. Kung may sino mang nangangaral ng isang ebanghelyo na salungat sa isang ipinangangaral namin sa iyo, hayaan siyang masaktan. Iyon ay kung gaano ito sineseryoso ng Diyos. At hindi ito titigil doon. Ang diluted na ebanghelyo na ito ay naglalagay ng batayan para sa isang bagay na mas malaki. Isang pandaigdigang relihiyon na nangangako ng pagkakaisa sa lahat ng mga pananampalataya. Ngunit itinanggi ang eksklusibong katotohanan ni Hesukristo. Itinataguyod nito ang pagpapaubaya para sa lahat, maliban sa ideya na si Jesus ang tanging paraan, at iyon ang panganib. Naghahanda ang mundo upang yakapin ang isang Mesyas ng kapayapaan, isang pinuno ng karismatik na makakaisa sa mga tao sa buong bansa, ideolohiya at paniniwala. Ngunit tatanggihan ang krus at tanggihan ang autoridad ng Biblia. Sa 2 Thessalonica 2:2 ang tinatawag na ang tao ng lawlessness. Hindi siya mukhang masama. Mukha siyang pag-asa, parang ang pag-ibig niya. Ngunit ang kanyang mensahe ay lason at ang mga nakaugat lamang sa salita ng Diyos ang makikita sa pamamagitan ng maskara. Hindi ito fiction sa science. Ito ay makahulang katotohanan. At ang simbahan ay hindi nalilibre dito. Sa katunayan, ang karamihan sa panlilinlang ay magmumula sa loob. Ang mga maling guro ay babangon, nangangaral ng mga mensahe na mapapawi, ngunit hindi makatipid. Ang mga simbahan ay makompromiso upang manatiling may kaugnayan, at dahan-dahan ang linya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay malabo, hanggang sa nakatayo para kay Jesus ay parang nag-iisa. Ngunit yun mismo ang sinabi niya na mangyayari. Sa Mateo 10:22, nagbabala si Jesus, "Mapupuot ka sa lahat dahil sa akin, ngunit ang isa na naninindigan hanggang sa wakas ay maliligtas." Iyon ang gastos ng totoong pananampalataya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi na optional ang pag-unawa, ito ay kaligtasan. Kaya ano ang magagawa mo? Huwag lamang makinig. Ito ang lahat. Huwag mo lang sundin, hindi mapapawi. Hawakan ang bawat sermon, bawat kanta, bawat Kristiyano na nagtuturo hanggang sa ilaw ng banal na kasulatan. Dahil sa isang mundo na malapit, nang magkaisa sa ilalim ng kasinungalingan, tanging ang katotohanan ng salita ng Diyos ang magpapanatili sa iyo. At habang sumusulong kami, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano bantayan ang iyong puso sa mga oras na ito. Sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral sa Biblia, walang tigil na panalangin, at espiritual na pamayanan na talagang naglalakad kasama si Jesus. Sapagkat ang panlilinlang ay totoo, ngunit ganoon din ang kapangyarihang malampasan ito. Kung ang mga huling araw ay napuno ng panlilinlang, kung gayon ang kaligtasan ay nakasalalay sa paghahanda. At hindi stockpiling pagkain o pagbuo ng mga bunker, ngunit ang paghahanda sa espiritu. Kung nais mong iwasan ang pag-alis ng mga maling turo, mababaw na pananampalataya at mapang-akit na mga pagkagambala, kailangan mong lumalim sa salita, sa panalangin at sa totoong espiritual na pamayanan. Magsimula tayo sa pundasyon, ang Biblia.
Hindi lamang ito binabasa paminsan-minsan, ngunit ang pagsisid sa araw-araw tulad ng iyong buhay ay nakasalalay dito dahil ito ay sinabi ng Hebreo 4:12 na ang salita ng Diyos ay nabubuhay at aktibo, mas matalim kaysa sa anumang dalawang talim na tabak. Nangangahulugan ito ng bawat taludtod na nabasa mo sa pamamagitan ng pagkalito at inihayag ang katotohanan. Kung hindi mo alam kung ano ang nakasulat, paano mo makikilala ang isang kasinungalingan? Napag-usapan namin ang panlilinlang, ngunit narito kung ano ang nakakalimutan. Gumagana lamang ito kapag hindi pamilyar ang katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng mga Bereans sa mga Gawa 17:11. Hindi lamang nila nakikinig kay Paul, sinuri nila ang kanyang mga salita laban sa mga banal na kasulatan araw-araw. Isipin mo na, maging si Paul ang apostol, kung sinubukan nila siya, hindi ba natin susubukan ang lahat na naririnig natin? Ang bawat mangangaral, bawat propeta, bawat podcast. Huwag lamang ipagpalagay na may tama dahil ang tunog nila ay nakakumbinsi. Tingnan mo na. Manalangin tungkol dito. Hilingin sa banal na espiritu na kumpirmahin ito. Iyon ay kung paano ka nagkakaroon ng pag-unawa. At ang pag-unawa ay hindi isang espiritual na luho, ito ay isang pangangailangan. Sa isang mundo na puno ng ingay sa espiritu, ito lamang ang paraan upang marinig ang Diyos ng malinaw. Ngunit, hindi ito titigil sa pagbabasa. Kailangan mo rin ang buhay ng panalangin, muling pagdarasal. Hindi mekanikal, paulit-ulit na mga salita ngunit matapat hilaw na pag-uusap sa Diyos. Sinasabi sa atin ng James 5:16 na ang panalangin ng isang matuwid na tao ay malakas at epektibo. Itinataguyod ng panalangin ang iyong mga tainga sa tinig ng Ama. Pinubuksan nito ang iyong puso sa pagwawasto at nagbibigay sa iyo ng lakas upang labanan ang tukso at mas maraming nagdarasal ka. Mas makikilala mo kung may pakiramdam na may isang mensahe na walang espiritu kapag ang isang kilusan ay naramdaman na ginawa ng tao. Kapag ang isang pagtuturo ay sumasalungat kay Hesukristo, sinasanay ng panalangin ang iyong espiritu upang mapansin kung ano ang maaaring makaligtaan ng iyong mga mata at tainga. Nagtatayo ito ng isang lapit sa Diyos na walang panlilinlang na maaaring masira. Susunod, kailangan mo ng pamayanan, real, pamayanan ng Biblia, ang mga taong nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa Kanyang salita, at hindi natatakot na hamunin ka kapag wala ka sa track. Sinasabi ng Kawikaan 27:17, habang ang bakal ay nagpapasaya sa bakal, kaya ang isang tao ay nagpapatalas ng isa pa. Kailangan mo ng mga kapatid na magpapasigla sa iyo, manalangin sa iyo, pag-aralan ang salita sa iyo, at panatilihing buhay ang iyong pananampalataya kapag kumukupas ang iyong emosyon. Hindi lahat ng pagtitipon ng simbahan ay mag-aalok nito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang maghanap ng mga pamayanan na higit sa lahat si Hesukristo na nangangaral ng buong payo ng Diyos, hindi lamang ang mga komportableng bahagi. Ang isang malakas na pamayanan ay nagpapanatili sa iyo na may pananagutan. Ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At sa wakas, manatili sa isang palaging postura ng pagsusuri. Sinabi ng duwang mga taga-Korinto 13:1, suriin ang iyong sarili upang makita kung ikaw ay nasa pananampalataya. Huwag umasa sa damdamin o espiritual na hype ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Malambot ba ang iyong puso sa Diyos? Nagbubunga ka ba? Sinusunod mo ba ang nabasa mo? Hindi lamang hinahangaan ito? At kapag nakikinig ka sa isang sermon, tanungin ang iyong sarili, ito ba ay nakahanay sa salita ng Diyos? Kahit na ang pinakamahusay na mangangaral ay dapat pumasa sa pagsubok na iyon, dahil sa huli hindi ito ang kanilang mga salita na nagliligtas sa iyo. Ito ang magiging kaugnayan mo kay Jesus, ang iyong kaalaman sa katotohanan ng Diyos, at ang iyong kakayahang tumayo kapag nahuhulog ang iba. At habang papalapit tayo sa pangwakas na bahagi ng paglalakbay na ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin na manatiling matatag kapag nakatayo para sa iyo si Jesus. Ang paninindigan para kay Hesukristo sa mga huling araw ay hindi ka magiging tanyag. Maaari kang mag-uusig sa iyo, ngunit ang katanyagan ay hindi kailanman save ang sinuman, ang katotohanan lamang ang. At sa mga oras na ito, ang manatiling tapat sa iyong pananampalataya ay magmukhang paghihimagsik sa mundo. Tatawagin kang hindi mapagpanggap,
luma, mapanganib. Ngunit iyon mismo ang binalaan sa atin ni Jesus. Sa Juan 15:19, sinabi niya, "Kung kabilang ka sa mundo, mamahalin ka nito bilang sarili nito. Tulad nito, hindi ka kabilang sa mundo. Kaya huwag magulat kapag tinanggihan ka ng mundo, tinanggihan mo na siya." Ang tanong ay, tatayo ka pa ba kahit na kailangan mong tumayo ng mag-isa? Ang pananampalataya sa mga huling araw ay hindi tungkol sa maraming tao, kumperensya o clout. Ito ay tungkol sa pagkumbinsi, isang tahimik, hindi matitinag na pagpapasya na mabuhay para sa Diyos kapag ang lahat sa paligid mo ay nagsabi ng kompromiso. Tulad ng 5 matalinong mga birhen sa Mateo 25, ang iyong lampara ay nangangailangan ng langis, kahandaan ng espiritual na binuo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan ng salita. Ang mga birhen na iyon ay hindi humiram ng langis sa iba. Nagdala sila ng kanilang sarili. At iyon ang wake-up call. Hindi ka mailigtas ng pananampalataya ng iyong pastor. Ang reputasyon ng iyong simbahan ay hindi ka madadala. Kailangan mo ng iyong sariling langis. Kailangan mo ng iyong sariling kaugnayan kay Hesukristo. Iyon lamang ang bagay na magpapanatiling buhay ang iyong siga kapag tumama ang kadiliman. At darating ang kadiliman, hindi lamang pag-uusig, ngunit ang panlilinlang kaya nakakumbinsi na maaari itong linlangin kahit na ang mga hinirang. Mateo 24:24. Nakikita na natin ito, mga paggalaw na nagsasabing parangalan ng Diyos ngunit itinanggi ang kanyang salita, ang mga guro na gumagamit ng pangalan ni Jesus, ngunit nangangaral ng isang ebanghelyo na hindi niya itinuro. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito oras para sa kaswal na Kristyanismo. Ito ay isang oras upang ugat, nakaangkla, hindi matitinag, sapagkat kapag ang hangin ng maling doktrina ay pumutok, tanging ang mga nakabase sa banal na kasulatan ay mananatiling nakatayo. Tanging ang mga gumugol ng oras sa paanan ni Jesus, na natututo ng kanyang tinig, ay malalaman kung kailan siya ito at kung ito ay pekeng. Ngunit huwag matakot. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kanyang espiritu upang gabayan tayo, ang kanyang salita upang saligan tayo, at ang kanyang anak upang mailigtas tayo. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging handa. Handang manatili sa laban, handang lumaki, handang sabihin na oo kay Jesus kapag ang lahat sa paligid mo ay nagsabing hindi. Iyon ang naghihiwalay sa trigo mula sa tahas, ang matalino mula sa hangal, ang tapat mula sa pekeng. At ang gantimpala, buhay na walang hanggan, isang korona ng katuwiran. Ang mga salitang bawat mananampalataya ay nagnanais na marinig, magaling, mabuti at tapat na lingkod, Mateo 25:21. Kaya ngayon ang tanong ay sa iyo, mananatili kang matatag? Mabibilang ka ba sa iilan na tumayo kapag nahuhulog ang iba? Habang isinasara namin ang paglalakbay na ito, tandaan, ang natutunan mo dito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay isang tawag sa pagkilos. Isang banal na paanyaya na mabuhay ng iba upang maglakad ng matapang, upang kumapit sa katotohanan kahit na ang gastos. Dahil kapag ang lahat ng iba pa ay kumukupas, isang bagay lamang ang nananatili. Hesukristo, ang solidong bato na kinatatayuan natin. At kung ano ang susunod ay makakatulong sa iyo na mas malalim, kaya't nais kong marinig mula sa iyo. Sinundan mo ba ang isang pagtuturo na tunog ng tama? Ngunit sa kalaunan ay napagtanto na hindi ito nakahanay sa Biblia? Ano ang nagbukas ng iyong mga mata? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa ibang tao na magising sa katotohanan. At hey, kung ang mensaheng ito ay nagpukaw ng isang bagay sa iyong espiritu, huwag itago ito sa iyong sarili. Pindutin ang tulad ng pindutan, mag-subscribe sa channel at on ang mga abiso upang hindi ka makaligtaan ng isa pang salita na maaaring magbago ng iyong paglalakad sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay masyadong mahalaga na mag-iwan ng walang kabuluhan. Kung handa ka nang pumunta kahit na mas malalim, huwag palampasin ang susunod na video na malapit nang mag-pop up sa iyong screen. Dadalhin ka nito pa sa mga katotohanan ng Biblia na hindi nais ng kaaway na malaman mo. Ako, si Marco, salamat sa pagiging narito.
para sa paglaki sa akin at para sa nakatayo na malakas sa katotohanan. Pagpalain ka ng Diyos at makikita kita sa susunod.